Pantay Bulkan. Nagbuga ho ng may panibagay naman po aktibidad ng Bulkang Mayong kanina. Para po sa update niya, natin makakausap ang OIC Department Head ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o ABSEMO, si Sir Roderick Mendoza. Sir Roderick Mendoza, sir, good morning po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito, maray na aga. Maray na aga. Good morning po, Orly, and then sa iyong mga taga-Antabay. Mabuti naman, nakamata ka ng maaga, Sir Roderick. Makikibalita lang, ano ho yung naitala po sa Bulkang Mayong kaya po madaling araw? Opo, as of 1:30 a.m. kanina, merong short duration na lava fountaining. Ito yung parang nagsa-shower na yung lava doon sa bunganga. Yun yung nakita sa sa monitor ng ating PHIVOLCS at pinagbigay alam nila agad ito sa ating tanggapan para sa ating kaalaman din and kahandaan. But even then, indication lamang po ito, Orly, na merong talagang pressure na nagpo-push dito sa lava para lumabas doon sa kanyang bunganga. And kung magtuloy-tuloy po ito, yan yung ating aabangan. But anyway, nakaantabay naman na yung ating mga assets and mobilities in kaso talagang i-push nila yung alert level 4. Meron bang bukod diyan sa lava fountaining, meron pa bang ibang mga naitala nito nakalipas sa 24 oras ang ABSEMO, ang PHIVOLCS sa aktibidad ng bulkan na nagbabadya na mukhang meron tayong dapat abangan o maaaring magtagal itong gantong aktibidad po ng Mayon? Opo, ang whole indication is dumarami yung rock falls, and then yung plume, yung usok, tumaas na siya ng mga 100 meters. Kapag walang ulap yung Mayon, makikita mo yung strength na push doon sa usok sa mga 1,000 meters na ang taas. So, ganyan ang sitwasyon niya ngayon na Orly. Yung mga sulfur emission, Sir Roderick, tumaas pa, nananatili pa rin ba mataas? Ngayon yung report ng PHIVOLCS is something like 500 yung sulfur. The other day ata mga 700 yun. Fluctuating siya between dyan, so hindi naman siya bumababa masyado, hindi naman siya tumataas pa masyado. So isang kinokorrelate kasi itong mga parameters na ito ng PHIVOLCS para to determine kung talagang i-erase nila. Nandyan pa din yung nandyan pa din according sa kanila, nandyan pa din yung possibility na mag-erase. Kaya ang ating assets ay pre-deployed sa mga munisipyo na. Kaya ko tinatanong niya, Sir Roderick, dahil marami mga nasa evacuation center, umaasa na baka 2 o 3 weeks ay magiging normal ang sitwasyon. Pero sa inyong pag-describe, sasalarawan, mukhang mahaba-haba pa ito, Sir Roderick. Tama ho ba yung aking obserbasyon na yan? Tama, Orly, at sabi ko nga sa simula nitong operation ay ang benchmark natin ay yung 2023, nagtagal yun ng mga 6 months. So most probably ganyan din yung itatagal nito or mas grabe pa kaysa noong 2023. But yung preparations naman natin naka pattern and mas tinaasan pa natin yung pinaigting yung ating kahandaan. Meron bang panibagong pinsala o damage dito sa pag-i-emit sa bulkan ng Mayon? Yung kalimitan nakikita natin na perfect cone yan, biglang yung isang bahagi magkakaroon ng damage and eventually maglalabas ng panibagong bato o namang mga materials ng bulkan, tatakloban na naman niya yung nasirang damage, perfect cone na naman siya ulit. May mga ganun ba kayo nakikita ngayong itong pag-alboruto ngayong panahon ito, Sir Roderick? Opo, Sir Orly, sa ngayon hindi siya gaano ka-perfect cone So medyo napingas yung kanyang bunganga. So dahil lumalabas na yung bagong lava dome, itim ito doon sa hugis bilog doon sa kanyang bunganga. Kaya yung bunganga ng bulkan ay medyo flat pa sa ngayon dahil sa mga nahuhulog na panakanakang pahuhulog ng bato sa paligid nito. So eventually throughout the years ganyan naman yung cycle nito. And eventually babalik lang naman yan sa sa dati naman. Parang meron siyang sariling paraan para ayusin yung napinsalang bahagi ng bunganga niya. Para siyang may sariling reconstruction medicine.
procedure. Opo, tama ka Oo. po, Orly. Meron siya, para Hindi siya lang may dun sa sariling bunganga, plastic oo. surgeon. Oo. Kung Hindi ano lang doon nadali. sa bunganga niya, pati dito sa edifice, mismong sa katawan ng bulkan. Yung katawan niya, para ma-maintain. Tatlong tributaries ngayon rin ni-repair niya. Yung bunga gali, yung basod, tsaka yung misi. Diyan niya binubuhos ang mga particles na galing dun sa bunganga. Kumusta naman po yung mga nasa evacuation center sa Roderick? Kakayanin pa rin ba yung kanilang patuloy na pagkakalob natin ng tulong, relief goods at mga pangangailangan? At dumarami ho ba ito na sa mga bilang ng mga evacuees sa Roderick? Actually, dumami yung konti dahil doon siguro sa either sa takot or dahil sa ganda ng binigay ni Secretary Gatchalian ng DSWD. Dahil kompleto ngayon yung panila, yung provisions, pagkain, saka iba pang pangangailan non-food items. So, umabot tayo sa 4,000, supposed to be 2,889 lang ito. But then kinol na ng ating butihing Governor Noel Rosal yung attention ng mga mayors dahil targeted ito, supposed to be pagka 6 kilometer, ito lang yung number. Supposed to be ito lang yun. So kaya kinol na yung attention nila para hindi na po magdagdag pa ito para sakto dun sa ating provisions and logistics din. Hindi naman kinakapos ang pondo ang lalo na ang mga local government diyan po sa Albay. Sa ngayon po inaantay natin yung declaration ng state of calamity from the provincial board dahil hindi pa ito na-declare patungkol sa Mayon volcano. So diyan pa lang yung level, but sa province level meron pa naman tayong pondo. Katunayan nga ka-Orly kahapon mag-augment naman tayo ng stock natin ng bigas in case magtuloy-tuloy ito. So si DSWD naman assured tayo na pagkain for the next 15 days. So after nyan, tayo na naman magrelyebo and then the LGUs. Ang lang namin, inaalala yung itong LGUs na sana ma-declare na yung state of calamity para sila rin maka-augment din ng kanilang provisions in case mag-extend ng 7 to 8 kilometers yung danger zone. Okay. Anyway, maraming salamat sa mga impormasyon na yan, Sir Roderick. At sana kung matatapos ng maga ito, mabuti dahil ang dami ng nangangamba. Pati nga yung presyo ng siling labuyo, kaya mahal dahil nag-alboruto raw ang Mayon Sir Roderick. Walang kaugnayan yun, ha? Walang kaugnayan. Okay naman ang presyo ng sili dyan po sa Albay? Okay pa naman po. Although may mga farmers tayong affected, but then karamihan yung hinarvest na nilang mga petsay tsaka sayote sa paanan ng bulkan okay pa naman. Nakuha nila at pinagtutulungan ng Provincial Agriculture Office para maipagbili nila ito sa tamang presyo din para tulong na din natin sa ating mga farmers. Isa lang siguro na bigay alam ko lang sa inyo, Manong Orly, yung napabalita na may mga nagkasakit, nagkahawaan, dadalawa lang yon. Yung talagang may kaso na may sakit na bata. Opo. Okay. Nung pag-evacuate natin, medyo maulan-ulan, siguro na ulanan yun. So nagkasakit siya. But in-address na din ng local health unit ng malilipot and then tabako ang mga ito. So, maraming salamat no problem. naman. Thank you sa palilino niyan. Sir Roderick, maraming salamat. Makikibalita pa rin po kami sa inyo. Thank you po sa inyo, sir. Thank you, sir. Maray na aga, Sir Roderick Mendoza po, OIC, Department Head, Albay Public Safety and Emergency Management Office of SEMO. Ang inyo pong napakinggan mga kapuso. Paalam na ho tayo!